Hi everyone! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Virginia. Hi Ma'am. Sabi niya, Ma'am, doon ako pupunta sa SSS office. Mag-apply ng tag 2,000. At ano yung DAEM? Yan po ang wag na wag niyong gawin, guys. Masasayang ang pamasahe nyo, effort nyo, pagod nyo, at oras nyo dyan kapag gagawin nyo yan. Mga ma'am and sir, sa mga hindi pa nakakaalam, hindi nyo po kailangan mag-apply dyan sa 2,000 pesos na uplift assistance. Hindi nyo po kailangan magpalista dyan. Dahil may listahan na po yan sila. At ito yung mga requirements or qualifications. Itong sa group 3 na yan po. Kapag pasok ka dyan, sa requirements na yan, 4 na qualifications sa group 3, automatic po na ipapasok ni SSS sa iyong DAEM or disbursement account ang iyong 2,000 pesos na uplift assistance monthly mula July 2026 hanggang December 2026. Ang 4 na qualifications na yan ay non-negotiable. Hindi mo po pwedeng sabihin, Ma'am, yung DAEM ko, na-approve lang ni SSS nung June. Kasama po ba ako dyan? Malinaw naman po dito sa requirements. Malinaw naman dito sa qualifications, guys, 'di ba? As of April 30, 2026. So ibig sabihin, hindi ka na po pasok. Kahit pa sabihin mong pasok ka dito sa number 1, employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA. Kahit pa sabihin mong pasok ka dito sa number 2, may 20,000 and below na SSS monthly salary credit. Kahit pa sabihin mong pasok ka din dito sa number 3, nakapaghulog ka ng contributions kahit isang beses noong 2025 or kaya 2026. Pero pagdating dito sa number 4, ay hindi ka pasok sa requirement sa DAEM na dapat meron ka ng approve na DAEM as of April 30, 2026. Ligwak ka pa rin dito, guys. Dapat po dito sa number 4, ang 4 na yan, pasok ka dyan mismo. Non-negotiable po. Kung ano man yung nakalagay dyan na qualifications, yan na po yan. Malinaw po ba? Ngayon ito, sasagutin ko rin itong isang comment kay Sir Abet. Hi Sir. Sabi niya, pwede po bang i-verify sa SSS office kung qualified ako as senior? Sana po masagot. Thanks. Kaya sa mga senior citizens po natin dyan, mga matatanda na nating kababayan, huwag po kayong mag-walk-in guys sa SSS. Huwag kayong pumunta sa SSS ha, para lang po dito sa 2,000 pesos dahil wala po kayong mapapala doon. Ang mga senior citizens natin or pensioners, hindi po kayo pasok dito sa group 3. Dahil itong group 3 na to ay para lang po sa mga employed SSS members, mga employed pa. Kayo pong mga senior citizens, dito po kayo pasok sa group 2. Hindi po sa group 3, hindi kay SSS. Dito kayo sa group 2, guys. At ang group 2 na to, sa DSWD po yan, na qualifications. Kung pensyonado ka man ngayon, pero nakasama ka doon sa bilang ng CBMS ng 2024, no, kasama ka doon sa 2.5 million na mahihirap at near poor na pasok sa 25% above the poverty threshold, then kasama ka po. Okay? Guys, ito ha, di ba minsan akala natin mahihirap na tayo, no? Pero hindi pa pala tayo pasok, hindi naman pala tayo pasok doon sa 25% above the poverty threshold ng PSA. Ito talaga dahil mahirap talaga to. At hindi porket pensyonado ka na, nasa middle class ka na agad, no? Dahil ang pensyon ng mga iba dito nating pensioner, guys, ay napakababa lang ng mga yan. Merong nagpe-pension dito ng 3,000, di ba? Or may below pa 3,000. Di ba? Hindi mo masasabi na pag pensyonado na yung tao ay nasa middle class na agad yan. At kung sakali man po na meron man ditong matanda or senior citizen na pensyonado, tapos kabilang ka sa group 2, no, makasama ka doon sa group 2, kabilang ka doon sa listahan ng PSA na nasa mahirap, hindi po papasok yan sa DAEM mo, guys, sa SSS. Dahil sabi ko nga po, itong sa group 2, hindi to kay SSS. Kay DSWD ito. Okay? So yung manual payout, ang payout mo dito ay manual, hindi po ito papasok doon sa DAEM mo.
Diba, group 2, ito yun no, kung paano nyo yan matanggap guys. Manual payout on your first month. So sa July 2026 na payout, manual yan. And then the succeeding months, August, September, October, November, December, yun na yung sa mga digital na siya. Kasi during sa manual payout nyo, doon na kayo tatanungin. Gusto mo ba sa e-wallet mo, sa GCash papasok, or meron ka ba dyang bank account? So dyan na nila ipapasok yan. So ngayon, paano nyo naman malalaman kung kasama kayo dito sa listahan? Yung iba may nare-receive na text. Ingat lang po kayo doon sa mga text ha. You have to verify kung legit po yun, okay? Yung iba naman po ina-announce ng kanilang LGU. Dahil yung PSA, dun sa listahan na to, binibigay nila sa mga LGU at yun na ay tumutulong sa kanila doon sa announcement para sa payout. Nagagets nyo po? Yung iba po dito hinahanap talaga nila yung word na senior citizen no, dito sa uplift program na to. Itong program na to guys, hindi naman to nakadesign for senior citizen alone. Hindi siya nakadesign na para talaga to sa mga senior citizen, no? Para gusto nyong mabasa or marinig for senior citizen. So hindi po. Itong uplift program na to guys ay para to sa mga mahihirap. Doon na sa qualifications na pinagbabanggit ko. So it's either matanda ka man or hindi ka matanda as long as nandun ka sa listahan ng PSA. Pasok ka po dito. Kung magtatanong dito, ma'am, bakit hindi ako nakatanggap niyan? Bakit hindi ako kasama? Matanda na ako at mahirap lang naman kami. Yung iba naman, ma'am, bakit ang baba-baba lang naman ng pensyon ko at mahirap lang kami? Ba't hindi ako nakasama dyan? Ibig sabihin lang nun, guys. Kung kayo sa sarili niyo, na-evaluate niyo yung sarili niyo kung kayo ay bilang sa mahirap, pero pagdating po doon sa PSA, wala naman kayo sa listahan, so wala rin. Diba guys, during the census, meron dyang interview na nagaganap. Ilan kayong nakatira sa bahay, edad, ano yung mga naging trabaho, may mga nag-aaral ba, may mga needs ba kayo sa government, yung mga ganyan. So, during the interview, doon po ma-determine or malalaman ng nag-i-interview sa inyo kung yung buhay nyo ba ngayon, yung kasalukuyan nyo bang buhay ngayon ay pasok ba siya doon sa above na 25%, no? The poverty threshold. Kasi kung hindi kayo pasok doon guys, kahit alam nyo sa sarili nyo na mahirap kayo, so wala din, hindi rin kayo pasok doon. Yung iba dyan, kahit naman nasa listahan kayo ng CBMS, tapos meron namang isang member ng 4P sa pamilya mo, so wala rin, hindi rin kayo makatanggap. Kasi 1 per household lang yan guys. Hindi pwedeng ikaw tatanggap tapos yung kasamahan mo rin sa bahay na 4-piece member makaka-receive din, so hindi po siya pwede. Okay, itong sa uplift program na to guys, sa 2,000 pesos, alam kong marami talaga ditong madidisappoint. Kahit naman ako, voluntary member ako ng SSS pero hindi ako kasama. Minsan nga sinasabi ko nga sana hindi na lang 2,000 pesos na uplift program tapos ang dami namang hindi kasama. Sana doon na lang sa kuryente. Nagbawas na lang doon sa kuryente guys. Lahat tayo ngayon talaga, hindi ko alam kung totoo yung mga 4-piece walang binabayaran sa kuryente ha, hindi ko po alam yun. Ang dami-dami talaga ngayong nagsasuffer sa singilan sa kuryente guys, ang laki-laki. Kahit kami, monthly ang bigat-bigat sa budget ng kuryente ngayon, kahit anong tipid na yung pinaggagawa namin. Kaya sana itong ginawa ngayon na tulong para medyo gumaan yung pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa crisis, sana hindi ito ang 2,000 pesos monthly tapos pili lang. Sana sa lahat na lang, doon na lang sa kuryente nagbawas. Hindi ko sinasabing free sa kuryente dahil malabong mangyari yon. Discount man lang sana. Minsan sabi namin, ano ba tong sa Meralco na to? Nagkakaroon na rin ba dito ng maleta? May mga corruption din bang nangyayari dito? So wala, yun lang. Naglabas lang ako ng aking sama ng loob. Charing. So ayun guys, so pagpasensyahan na po, marami man tayong na-disappoint dito sa uplift program na to. Wala talaga tayong magagawa dyan guys. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.